Isang magandang gabi po ang bati namin mula sa amin pong programa na kung saan ay tayong lahat ay pinagpapala ng ating Panginoon. Magandang hapon sa ating lahat ng mga taga-subaybay. Welcome po sa ating pong 4Ps Discussions. Ayan, so sa gabi pong ito, ang inyong lingkod, ang siyang magiging host at ang kasama ko muli, si Pastor Joshua Aniban para po sa pagtatalakay ng ating pong Sabbath School lesson sa gabi pong ito. Pastor, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Pastor Ish. Sa lahat po ng mga nanonood, welcome po kayo sa ating purpose discussions. And hopefully, tayo po ay matututo na naman ng mga bagong lessons, practical lessons na magagamit po natin sa ating pananampalataya. Welcome po kayo kung saan mang page po kayo nanonood. Ayan, so maraming salamat po, Pastor. Dito po sa ating pong 4Ps Discussions, tayo po ay patuloy na lumalago sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At tayo po ay merong 4 na goal: pray, prove, proclaim, and practice. Ayan, so sa hapon pong ito, tayo po ay magpapatuloy at ang ating pong pag-aaralan na leksyon ay ang ikalawang leksyon. At ito po, mga mahal na mga kapatid, mga kaibigan, ay may pamagat po na mahirap na simula. Ayan, ito po ang ating pong leksyon sa ating pong quarter na ito, na kung saan ang ating pong susing talata ay masusumpungan sa Exodus 5 verses 1 hanggang 2. At ang sabi po dito, mga minamahal kong mga kapatid, ay at pagkatapos dito, si Moises at si Aaron ay nagsipasok at sinabi kay Paraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, bayaan mong ang aking bayan ay yumaon upang ipagdiwang nila ako ng isang kapistahan sa ilang. At sinabi ni Paraon, sino ang Panginoon na aking pakikinggan ang kanyang tinig upang pahintulutan kung yumaon ang Israel? Hindi ko nakikilala ang Panginoon at saka hindi ko pahihintulutan ang Israel. Sa ating pong pagpapatuloy, mga mahal na mga kapatid, tayo muna ay yumuko para po sa isang panalangin. Minamahal naming Diyos, sa gabi pong ito, amin pong ipinagpapasalamat sa iyo ang iyo pong ibinibigay na pribilehiyo at pagkakataon na mapag-aralan po namin ang Sabbath School lesson. Patuloy namin pong tiutunghayan ang karanasan ni Moises at ang bayan ng Israel sa kanilang pagkabihag sa bayan ng Ehipto at kung papaanong ang iyong makapangyarihang kamay ang siyang magpapalaya at magliligtas sa kanila. Mahal na Panginoong Diyos, maraming salamat po na kaming lahat ay iyo pong pagpapalain at kami ay iyong sasamahan at igagawad sa amin ang katalinuhang makalangit upang sa ganon hindi lamang namin ito mauunawaan kundi amin din pong maibabahagi sa amin pong pang-araw-araw na pamumuhay. Ito po ang amin pong panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, so samahan niyo po kami mga mahal na mga kaibigan sa pag-aaral ng ating pong ikatlong leksyon para sa ating Sabbath School lesson na pasimulan na mahirap. Ayan. So tayo mahirap na pasimula. Ayan. So tayo po ay magpatuloy. Nabasa ko na po ang atin pong memory text. Dadako tayo dito sa panimulang kaisipan. Sa ating pag-aaral sa aklat ng Exodo, mapapansin natin ang biglaang paglala ng kalagayan ng mga Israelita sa Ehipto. Sa kabila ng pangakong pagliligtas ng Diyos, mas lalong lumala ang kanilang paghihirap dahil sa mga walang habag na utos ni Paraon at sa kanyang pagtanggi na palayain sila. Nawala ng pag-asa ang bayan at maging si Moises ay nag-alinlangan, nagtatanong sa Diyos kung bakit niya sila pinadadaan sa ganitong paghihirap. Ang kanilang inaasahang mabilis na paglaya ay napalitan ng mas malaking pagsubok. Ayan mga mahal na mga kaibigan, alam natin ang nangyari. So si Moises ay sumunod, siya ay nagpakumbaba, sumunod sa kalooban ng Diyos, pumunta siya sa Ehipto, ngunit nang naroon na siya sa Ehipto,
ay inakala niya, maging siya, pati ng bayan ng Israel na magiging madali ang kanilang paglahaya pero hindi. Sila po ay nakaranas ng mas malala na sila po ay lalo pang pinahirapan ni Paraon upang sila po ay mapigilan na lumabas. Ano po? At katulad nga ni Moises, maging siya man ay para siyang na-frustrate, pastor. Para siyang na-disappoint dahil sa hindi lamang si Paraon ang totoo lamang na dahilan ng kanilang delayed na paglaya. Bagkus marami pong factors, ano po, at malalaman natin sa ating pong pag-aaral na ito na dito sa karanasan ni Moises ay hindi naglalayo sa ating pong practical na mga karanasan sa ating pong mga panahon. Lalo't higit kung ikaw o ako ay bahagi ng tinatawag na leadership ng iglesia, ay talagang tayo ay makaka-relate kay Moises. Ano po? So tayo magpatuloy mga kaibigan. Ngunit sa gitna ng kawalan ng pag-asa at pag-aalinlangan, mayroong serye ng mga mahalagang pag-uusap. Magkakasunod na mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ni Moises, Aaron, Faraon at ng mismong bayan ng Israel. Ang mga pag-uusap na ito na tila magkakasalungat ay nagsisilbing paghahanda sa isang makapangyarihang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Ayan, dito naman ay makikita natin na kung papaanong lahat ng bagay hindi dapat nilang ipag-alala sapagkat ang lahat ay naaayon sa kalooban ng Diyos. At maging man yung kanilang mga pagkabalisa at maging yung mga iniisip nilang mga paghihirap ay kaakibat ng plano ng Panginoong Diyos para sa bayan ng Israel. Sabi nga, ito ay naghahanda ng yugto para sa mga susunod na pangyayari na nagpapakita na kahit sa gitna ng kahirapan, mayroong plano ang Diyos na hindi natin lubos na nauunawaan. Ayan. Sapagkat ang ating Diyos ay transcendent, hindi talaga natin siya lubos na mauunawaan. In fact, tayo po ay hanggang sa eternity ay ma-amaze sa kanyang mga pamamaraan. Katulad nila noon, hindi nila maunawaan. Bakit kailangan silang maghirap pa, pastor, bago sila makalabas? Yung ini-expect nila na ang Panginoon ay makapangyarihan na simple lang sa kanya ang palayain. Sa totoo ay simple lang talaga para sa kanyang palayain. Pero bakit kinakailangan pahintulutan na sila ay magdusa o mas lalo pang maghirap? Iyon pala ay mayroong kinalaman sa mga susunod na mga pangyayari. At bawat nangyayari sa unahan, sa una nilang karanasan na mga paghihirap ay maghahanda pa sa kanila sa mga susunod na mga mas dakilang mga pagsubok. So, dito sa ating pong pag-aaral, meron tayong 4 na puntos at ang una at ang ikatlo ay ibabahagi ng inyong lingkod. Ang ikalawa at ang ikaapat hanggang sa konklusyon ay ibabahagi sa atin ni Pastor John Joshua Aniban. So, dumako tayo mga mahal na mga kapatid sa unang puntos ng ating leksyon. Pangunahing pagsubok sa pagsunod. Alam niyo po ba na sa ating pong pagsunod sa ating Panginoon, ay hindi nawawala ang mga pagsubok. Bakit kaya? Bakit kaya laging mayroong pagsubok kapag tayo'y sumusunod sa Kanya? May layunin tiyak ang Panginoon kung bakit niya binibigyan ng pagsubok ang bawat isa kapag tayo'y sumusunod sa Kanya. Ano kaya ang mangyayari kung halimbawa walang pagsubok sa ating pagsunod sa Kanya? Meron ba itong epektong negatibo? May positibo ba? Kapag may pagsubok naman, ano kaya ang positibo at ano naman ang negatibo? At ating pong masusumpungan na sa tuwing pag-uutos ng Panginoon at sa ating pagsunod, mayroong mga pagsubok. At ating pong makikita na ganyan ang karanasan ni Moises. Tingnan niyo po ang mga pagsubok na naranasan ni Moises bilang lingkod ng Diyos sa pangunguna sa bayan ng Israel para sila ay makalabas o makalaya mula sa pang-aalipin ng mga Ehipsyo. Una, ang pagsubok na naranasan ni Moises ay ang kapusungan ni Faraon. Alam natin, mula dyan sa mga talatang nakalagay diyan, ang sagot ni Faraon ay sino ang Panginoon? Hindi ko siya kilala. Ayan, bakit ko naman pahintulutan ang bayan ng Israel? Blasphemy, ang hindi pagkilala sa Diyos at saka yung pagsasalita ng pagmamataas laban sa Diyos na para bang siya ay mas makapangyarihan pa kaysa sa Diyos. Ang tawag po dyan ay blasphemy o kapusungan, mga mahal na mga kapatid. At ang sabi niya
sa dulo, ang sabi niya, hindi ko naman talaga hahayaang makalaya o lumabas ang Israel mula sa Ehipsyo. Ang pangalawa, bukod pa doon sa pagmamatigas ni Paraon, ay mas lalo pang pinahirap ni Paraon ang mga gawain ng mga Israelita. So nakita po ninyo na aking napansin dito, Pastor Joshua, na mga pagsubok ng Panginoon ay minsan tao. Ayan. So minsan yung tao, minsan ay kagagawa ng tao ang mga pagsubok. Katulad niyan, si Paraon. Tapos, yung kanyang authority, ginamit niya para mas lalo pang pahirapan ang bayan ng Israel. So, ang pangatlo, paninisi at hindi pakikinig ng Israel. Ayan pa, mas nadagdagan pa. Pastor, parang sa una, sa kapusungan ni Paraon, parang binagsakan ka ng isang sakong simento. Ngayon, dinagdagan pa ng isa pa. At ngayon ng isa pa. Talagang napakabigat. Paninisi at hindi pakikinig ng Israel. Sa akin, Pastor, yan ang mahirap eh. Diyan tayo lalong na-challenge yung sisisihin ka sa iyong paglilid. Lalo na ang hangad mo ay para maging maayos. Lalo na kapag ang hangad mo ay para sa ikabubuti nila, tapos sisisihin ka, tapos minsan pa ililibakin ka o hindi ka pakikinggan, tapos maririnig mo pa yung murmur. Ako po, yan talaga sa bahaging iyan ay napakatindi. Sabi dito, pansariling pananaw sa mga nangyayari. O tingnan niyo po yung mga factors ng pagsubok kay Moises, mula sa isang tao na may otoridad, na ginamit din ang kanyang authority para mas lalo pa silang pahirapan, tapos yung mga ililid mo pa ay nagrereklamo, naninisi, at syempre, siya yung kanyang kalooban. Dahil siya ay tao na mayroon din kahinaan, at ang naging kahinaan niya po mga kapatid ay yung siya ay ma-discourage, kaya ganun ang mga pagsubok na naranasan ni Moises. Pero ano nangyari? Sino ang nagtagumpay? Alam natin ang istorya. So tayo ay magpatuloy. Sabi po dito, pagsubok na naranasan ni Moises sa lahat ng mga bansang ipinahayag sa kasaysayan ng Biblia, pinakatahasang itinanggi ng Ehipto ang pag-iral ng buhay na Diyos at nilabanan ang kanyang mga utos. Ayan, nakita nyo po, wala daw pong ibang kaharian sa buong kasaysayan na talagang yung diretsahan, Pastor, blatantly na talagang nagpapahayag ng laban sa Diyos, kundi itong Ehipsyo. Sabi dito, at nilabanan ng kanyang mga utos. Walang hari kailanman ang sumubok ng mas hayag at mas may pagmamataas na paghihimagsik laban sa otoridad ng langit higit sa hari ng Ehipto. Nang ang mensahe ay dalhin sa kanya ni Moises sa pangalan ng Panginoon, mapagmataas na sumagot si Paraon. Ayan. Ito po ang sabi ni Ellen G. White sa The Great Controversy, page 269. Sino si Jehovah? Ito yung sinasabi ni Paraon. Kino-quote niya. Sino si Jehovah na aking pakikinggan? Ang kanyang tinig upang pahihintulutan kung umalis ang Israel. Nakita niyo po. Dito, Pastor, magiging observant lamang tayo. So, tema talaga ng Exodus, lalo na sa leadership ni Moses, tema talaga ang humility. Nakita niyo po. So, nung tinawag si Moises, ang sabi niya ay, sino ako? Ayan. Di ba? Tapos, nagtanong siya sa Panginoon, sino ka? Ayan. Tapos, ito naman si Pharaoh, ang sabi niya, sino si Jehovah? Di ba? Tingnan niyo po, yung humility concept dito sa karanasan ng leadership ni Moses ay talagang prevalent dito sa lahat ng mga verses nating binabasa. Sabi niya, hindi ko kilala si Jehovah at saka hindi ko papahintulutang umalis ang Israel. Ito ay ateismo, sabi ni Ellen White. At ang bansang kinakatawanan ng Ehipto ay magsasabi ng katulad na pagtanggi sa mga inaangkin ng buhay na Diyos at magpapakita ng parehong espiritu ng kawalang pananampalataya at pagsuway. Sabi po dito ng mensahera ay kung papaano naging matigas ang ulo at blasphemous ang Egypt. Pati na rin daw po ang mga tao o ang mga bayan o mga grupo na may ganong parehas na espiritu. Ang sabi po dito, mga mahal na mga kapatid ko, ay magpapakita ng kawalang pananampalataya at pagsuway. So actually, ang Egypt ay, sila dyan Pastor, ang ini-equate ito sa Babylon. At pag pinag-aralan natin na ang Egypt at Babylon, ito ay tumutukoy sa spiritualism at pwede din itong tumukoy sa kung ano yung espiritu ng sanlibutan. So ang mga tao sa sanlibutan na kung saan ay hayag naman ipinapakita sa kanila ng Diyos
ang kanyang kabutihan sa kanilang buhay, pero maraming mga tao ang talagang tumatanggi, nagpapakita ng walang pananampalataya at pagsuway. So bilang tanong po sa point number 1, ito ay patungkol sa pagsisiyasat o pag-evaluate ng ating mga sarili. Sabi po dito, kung may isang magtanong, nakikilala mo ba ang Diyos? Paano ka tutugon? Paano mo ipakikilala ang Diyos at bakit? Ayan. Kung ito'y may tatanong sa aking sarili, Pastor, ay ang masasabi ko ay di yung mga katangian ng Diyos. Ang tanong kasi, paano mo nakikilala? O paano tayo tutugon? Ipapakilala ko ang Panginoong Diyos ayon sa pagkilala ko sa Kanya. Na siya naman ay nagpakilala na siya ay Diyos na mahabagin, mapagpatawad, di ba? Pasensyoso, Diyos na kung saan ay kaya niyang i-provide ang lahat ng ating pangangailangan. At may malaki pong bahagi kung bakit ito'y napakahalaga ang pagkilala natin sa Diyos. Dahil kung nakikilala natin ang Panginoong Diyos ayon sa kanyang katangian, ito ang magiging sagot sa ating mga sitwasyon na kung saan tayo nakasusumpong ng mga pangangailangan. So, sabi po dito, ano sa palagay mo ang mabuting gawain na pakikitungo kapag ikaw at ang mga leader ng lokal na iglesia ay may di pagkakaunawaan? Bakit? Ayan. So, mga mahal na mga kapatid, sa ating mga leader, tayo, ako, pastor, o kung kayo may po'y elder, diakono, o department leader, o AY leader, o kaya naman kung ano man ang inyong katatayuan sa iglesia man, o kaya naman sa inyong pagtatrabaho. Kapag hindi ka pag meron kang hindi pagkakaunawaan, ano po, ay may turo sa atin ang Biblia na tayo ay magkasundo. Pero kung tatanungin natin kung ano po ang pinakang ugali na nararapat sa pagkakasundo, ay yung tinatawag nating pagpapakumbaba. Ayan, so tayo po'y dumako. Sabi po dito, sa mga prinsipyong itinuturo ng ating point number 1, tanggapin ang realidad na ang pagsunod sa Panginoon ay may kaakibat na paghihirap o pagsubok. Kung ayaw mo pong mahirapan sa pagsunod sa Panginoon, huwag na lamang sumunod. Ano po? Kung ayaw mahirapan, ay dapat talaga natin tanggapin ang realidad na sa pagsunod natin sa Panginoon, ang ating pong dadaanang daan ay ang makitid, matinik o madawag, ngunit patungo sa buhay. Hindi po maalwan, pero lagi namang tiyak ang pangako ng Diyos na tayo ay sasamahan at magtatagumpay. Higit na mabuting bumaling agad sa Panginoon ng may pagtitiwala at hindi paninisi sa bawat pagsubok na ating haharapin sa pagsunod. Yes, so kapag merong ayaw mga sumunod, ang pinaka-the best po ay ang magpakumbaba. Una, ipakita ang pagpapakumbaba sa Diyos, lumapit sa Diyos, at ganun din sa ating mga kapwa. Kung ayaw pa rin sumunod, ay dumating tayo sa punto na haya natin ang Panginoong Diyos na siyang gumawa. So ang sabi po dito, ang pagsubok sa pagsunod ay isa sa ginagamit ng Diyos na paraan upang mahubog niya ang ating ugali at pananampalataya. Yan na po yung sinasabi ko kung bakit laging nakadesenyo na merong pagsubok at merong paghihirap, dahil ang atong pagsunod natin sa ating Panginoon na may pagsubok ang siyang nagdadalisay ng ating mga pag-uugali. O hinuhubog tayo, yung, di ba, yung pattern, kapag merong medyo tabingi, kanyang huhulmahin sa disenyo na kung saan ay smooth at maganda ang figura. Ganun ang ginagawa ng mga pagsubok sa ating buhay. Yung mga bukol-bukol na bahagi ng mga pangit na mga pag-uugali natin, yung mga magagaspang, ay ginagawa ng Panginoong Diyos na ito'y pakinisin. At ang paraan niya ay ang mga pagsubok. Pero pastor, ang mga pagsubok na ito ay dapat na maghatid sa atin sa pagpapakumbaba sa Diyos at hingin ang kanyang tulong. Kung itong pagsubok na ito ay hindi natin i-deal sa tamang paraan ng paglapit sa Diyos at paghingi ng kanyang tulong, tayo ay mapapahamak. Ano po? So sabi, ang pagsubok sa pagsunod ay isa sa ginagamit ng Diyos na paraan upang mahubog niya ang ating ugali at pananampalataya. Ang pagsubok ay isang oportunidad ng Diyos upang maipakilala niya ang kanyang sarili sa iba. Sabi ito, sa iba, sa pamamagitan natin. Ayun, nakita po ninyo, ang mga pagsubok na binibigay sa atin ng Panginoong Diyos ay pinapakilala siya kung paano ang kanyang pag-uugali sa ibang mga hindi mananampalataya sa pamamagitan natin. Paano iyon? So kapag tayo sinusubok ng ating Panginoon sa paraan na kung saan ay tayo ay natatakot sa mga paglilingkod, ano po, palalakasin niya tayo. At kapag tayo po ay nagpakita ng pagtitiwala sa Kanya at lakas ng loob, nakikilala ng mga tao na tayo ngay tunay na mga lingkod ng Diyos dahil sa kakaibang confidence at ganun din ng pagtitiwala sa Panginoon. So, yan po ang point number 1 at ibinibigay ko po kay Pastor Joshua ang pangalawang puntos.
Ayan, maraming salamat Pastor Ish sa iyong mga panimulang kaisipan sa pag-emphasize sa ating point number 1. At tunay nga po ang pagsubok ay bahagi na siya ng mga taong sumusunod talaga sa Panginoon. I mean, hindi talaga marirecognize tayo na sumusunod kung walang itong kaakibat na pagsubok na dumarating sa buhay po natin. At by the way, gusto ko pong pasalamatan at i-welcome ang ating mga viewers. Ano po? Pastor, tayo na mapanood din sa Japan. Nakarating ng Japan ito. And then, dyan po sa Lipa, sila Pastor Don King. Ayan, good morning po. Good morning. Good evening po sa inyo. Thank you po sa inyong panahon. At nawa po ay kayo po ay matututo. By the way, if you want a copy ng outline po natin, puntahan nyo lang po yung caption at makikita nyo na po yung link. I-click nyo lang po yun, pupunta na po kayo sa website. So, punta po tayo sa point number 2. Pagkilos ng Diyos sa panahon ng pagsubok. At makikita po natin dito, yung sa panahon ng pagsubok na naranasan po ni Moises, ay talagang siya po ay lumapit agad sa Panginoon. And although yung paraan ni Moses ay medyo, sabihin natin negative yung dating, hindi mo naman siya masisisi. Kasi unang-una, ayaw naman talaga niya yung sitwasyon na yun. Pangalawa, sabi nga ni Pastor Ish kanina, ay tao si Moises nakakaramdam din. So maybe some of us, dito po sa mga viewers, we have come to the point na tayo ay gumawa naman, sumunod naman. Pero at the end, parang kasalanan mo pa. Parang ikaw pa yung naging dahilan na lalong lumala yung problema. So in one way or another, ay nakaka-experience po tayo ng ganun mga kapatid. So ngayon, nung si Moses po ay nag-open sa Diyos, ito maganda sa Panginoon. Talagang hindi siya sinumbatan. Kasi alam naman ng Panginoon na siya yung nagpadala kay Moses Pero may ginawa ang Panginoon kay Moses para i-empower siya sa pagsunod sa kanya, sa kabila ng pagsubok. So tingnan po natin ang pagkilos ng Diyos sa buhay ni Moses, sa buhay ng Israel sa panahon ng pagsubok. Sa Exodus chapter 6, verses 1 to 8, makikita po natin doon yung kung paano ipinaalala ng Panginoon kay Moses. At the same time, para sa Israel, kung sino siya at kung ano siya. Number 1, pinaalala po doon ng Panginoon na ako ang Panginoon. Kumbaga, wala nang hihigit pa sa akin. Although yung kay Pharaoh, di ba, tinanong ni Pharaoh si Moses, sino ang Diyos, sino itong Panginoon, sino si Jehovah, to be more specific. Bakit siya nagtanong ng ganun? Kasi para sa Ehipto sa panahon na yon, ang Pero ang Diyos. So kaya tanong, sino yung Diyos? Ako ang Diyos dito. Parang ganun yung implication. But then, ipinaalala ng Panginoon kay Moses na ako ang Panginoon, mas higit ako kaysa kay Pero. And then pangalawa, sabi ng Panginoon, ako'y napakita sa mga patriarka. So kumbaga, nire-remind ng Panginoon si Moses na itong gagawin mo, matagal ko na itong sinabi sa mga ninuno mo. Kumbaga, mangyayari talaga ito. Kaya hindi mo na kailangan magduda. Ngayon na yung panahon, nakikilos ako. Parang yun yung implication. Nakikilos ako na palalayain ko kayo mula dito sa Ehipto. And then another thing, sinabi ng Panginoon kay Moses, itinatag ko ang aking tipan sa kanila. Kumbaga, yung tipan ko sa bayang ito, dito sa Israel, wala akong iniisip na ito yung masisira. Kumbaga, nandito ako ngayon para i-fulfill kung ano yung purpose ng aking tipan sa bayang ito. Sinasabi din po ng Panginoon kay Moses, aking ipinangakong ibibigay sa kanila ang lupain ng Kanaan. So, niremind sila na kumbaga, may promise stand still. Dumadaan man kayo sa paghihirap, gaano man kabigat ang pagsubok na yan, yung pangako ko na nanatili yun, hindi yun magbabago. So, yun din po ang sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon na kahit sobrang bigat ng pagsubok sa buhay, mga kapatid, hindi nagbabago ang plano ng Panginoon. Kumbaga, ang sabi nga sa 1 Peter chapter 5 verse 10, pagkatapos na kayo magdusa ng sandaling panahon, ibig sabihin, may lundo lahat ng pagdurusa, lahat ng paghihirap. And sa kagaya sa nangyari sa Israel, sila po'y pinalabas ng Panginoon sa Ehipto, may exit point din po, mga kapatid, ang mga pagsubok sa buhay po natin. Another po is, aking narinig ang daing ng mga anak ng Israel. So, pinaalala din ng Panginoon kay Moses na, Moses, hindi ako bingi. Hindi ako tulog. Alam ko kung ano yung nangyayari sa bayan ko. Bagaman ang implication ay, bagaman ang Pero ay gumagawa ng hindi maganda sa kanila, pero I'm still in control. Yung ba sinasabi, naririnig ko at meron akong gagawin. And then yung panghuli po ay inalala ko ang aking tipan na ibibigay sa inyo ang lupang pangako. So
ito yung nakuha ko na idea, Pastor Ish, na kapag in-imply ng story sa Bible na it seems like parang hindi, parang nakalimot ang Diyos, parang ganun yung dating. It means na hinihintay niyo yung tamang timing. Pero pag sinabi niya na inalala ko ang aking tipan, meron na siyang gagawin. Ano po? So, ganun din po sa buhay natin mga kapatid. Parang ang dating minsan ay, ang tagal mo nang tumatawag sa Panginoon, nagpipray ka, but parang ang Diyos ay tahimik. Kasi alam na Diyos yung tamang timing. And habang hinihintay niya yung timing na yon, nandun siya para i-sustain tayo. At kapag ipinaalala niya na sa atin yung mga bagay na dapat nating maalala, ibig sabihin, nagsisimula na siyang gumalaw para sa atin. In a way na tatapusin man kung ano man yung pinag-problema, ano man yung pagsubok, nandun na siya, on the move na siya para tapusin yon. Ano po? Another thing is, sa Exodus chapter 6, 1-8, ay isinabi rin naman ng Panginoon kay Moses yung plano niya. Ano po? So, hindi lang siya nagpaalala, sinabi pa niya kung ano yung gagawin niya after nung karanasan na yon. At ito yung sinabi kay Moses para sabihin din sa Israel, although ang ending ay hindi naniwala ang Israel. Siyempre, sino ba namang maniniwala? Ang bigat-bigat ng pinagdadaanan nila. Pagawin ka ng isang brick na wala kang dayami, napakahirap nga naman talagang gawin nun. So, and then hihingan ka pa ng quota later on, the same quota na meron kang dayami. So, napakabigat nun para sa Israel. But then, ang Diyos ay nagpakita kung ano yung kanyang gagawin. Number one, ang sabi ng Panginoon, aking ilalabas kayo sa ilalim ng mga pasanin ng mga Ehipsyo. At yung pagkakasabi pati ng statement is hindi ito yung parang may baka sakali. Hindi. And this is very intentional. Aking ilalabas kayo. So, it implies, mga minamahal na mga kapatid, na yung gustong gawin ng Diyos sa Israel at kay Moses ay hindi yon optional. Talagang gagawin niya yon. Ano po? At ganoon din po sa buhay po natin ngayon na ang Diyos, kapag meron siyang sinabi, intentional yon. And when He say it, ay talagang gagawin niya. Kumbaga, God means what He says. And then another po is, aking hahanguin kayo sa pagkaalipin sa kanila. Kumbaga, yung habang sabihin, ilalabas kayo sa Ehipto, aking hahanguin kayo, clearly, it shows na talaga ang Panginoon po ay nakaka-relate sa pinagdadaanan ng Israel. Kasi, ano ba yung salitang hanguin? Saan ba ginagamit yun? Ginagamit yung hango pag kayo maghahango ng uling, ay napakainit nun. So, alam ng Diyos yung sobrang bigat ng pinagdadaanan ng Israel. Kaya, it's a way to comfort them, actually. So, kapag tayo po'y dumadaan sa pagsubok sa buhay, kung kayo man po'y dumadaan ngayon, mga minamahal na mga kapatid, may paghango ang Diyos na gagawin po sa atin. Ano po? Another is, aking tutubusin kayo ng may nakaunat na kamay at may mga dakilang kahatulan. Napakaganda nitong statement na ito kasi nakaunat na kamay. Ibig sabihin, very, kumbaga sa tao na nalulunod at nahihirapan, nandun yung kamay ng Panginoon para hilahin ka pataas. Ano po? Hindi siya yung klase ng kamay na nakatikom at ingungudgud ka pa pababa. Hindi ganoon ang Panginoon. Nakaunat na kamay, hilahin ko kayo pataas. And then dakilang kahatulan, kumbaga yung kanyang pag-rescue, yung ginagawang pag-rescue po ng Panginoon, ay it's always on the side na nakikita ng Panginoon yung in a balanced way, na nakikita niyo yung pagitan ng oppression and then yung justice, nakikita niya yon. So, pag ang Diyos ay may ginawa sa buhay po natin, rescuing us sa pinagdadaanan po natin, God is always striking the balance para po sa ikabubuti natin. And then another po is, kayo'y aking aariing bayan. So, this is talking about ownership na yung hindi lang ito ba sa treatment, Pastor ito ay yung claim na ito ng Panginoon na bayan ko kayo. Kaya dahil bayan ko kayo, hindi ko kayo pababayaan. And then ako'y magiging Diyos ninyo. Itong huling part na ito ay parang sinasabi sa kanila na after this thing, kapag na-witness nyo na yung gagawin ko, kikilalanin niyo ako bilang Diyos ninyo. Yun yung sinasabi ng Panginoon. And many times sa buhay po natin, pag tayo po'y nakalampas sa pagsubok, hindi po ba, napakalalim ng ating pagkaunawa pagdating po sa ating Panginoon. So, gusto ko lang pong i-relate yung isang bahagi ng lesson po natin na na-appreciate ko. Sabi ito, ang mga pagkilos na ito ng Diyos ay nagbibigay katiyakan at muling nagtatatag ng kanyang relasyon sa kanyang bayan. So, ito yun. Even to the point na tayo po parang sinisisi ang Diyos, nagdududa sa Panginoon, still kumikilos pa rin siya to the point na yung relationship natin hindi magkakalamat. Gumagawa siya ng paraan hindi para sumbatan tayo, kundi patibayin yung relationship natin sa Kanya. And then, ang Diyos ang paksa ng lahat ng mga gawain ito. Sa totoo lang,
From Genesis to Revelation, lahat ng akto ng Diyos ay para tungkol sa Kanya. But then at the end, sabi dito, ang mga Israelita ang tatanggap ng lahat ng benepisyo at biyayang ito. Di ba? Kahit na supposedly dapat hindi tayo marami sa atin reklamador, marami sa atin masuwayin. But then yung gawa ng Diyos, it's always for our good. Laging para sa ikabubuti natin. And then sabi ito, inaalok ng Diyos ng walang bayad ang mga kaloob na ito. Mula sa pagmamahal, ginawa niya ito sa kanila noon at ginagawa din niya ito ngayon para sa atin. So napakaganda nitong part na ito ng lesson, kaya sinama ko dito. Kasi kumbaga, whatever transpired doon sa panahon ng buhay ng Israel, yun din po yung by essence nangyayari ngayon. So kung willing siyang tulungan ng Israel, more than willing din siyang tulungan po tayo ngayon. So yung tanong po natin na pwedeng pag-isipan or sa class discussion, pwede nyo po itanong, paano ka personal na naghahayag ng iyong suliranin sa Panginoon? Di ba? Talking about the experience of Moses. Nagagawa mo ba ito ng may pananampalataya o puno ng paninisi? So, in a personal aspect, paano ka nagre-relate ng iyong Naalala ko nung kami ay wala pang sasakyan, tapos ay naulanan kami, galing kami sa malayong part ng distrito. And then, umulan. Simula doon sa pinanggalingan namin church, pabalik sa bahay, di talaga tumigil ang ulan. Ay di habang nagdadrive ako, sabi ko, Panginoon, ito ba talaga ang gusto mo mangyari sa amin? Nahihirapan na ganyan. Habang nakbumotor. Buti na lang, hindi kami na disgrasya doon panahon na yun. Kasama pa naman si Nate. So, doon ko na-realize na ang Panginoon ay iniintindi pa rin tayo kahit tayo ay maraming paninisi. Pero, nakakahiya lang yung part, Pastor Ish, na after tayong binibigyan ng biyaya ng Diyos, nagagawa pa natin siya sisihin. So, let's ask ourselves, paano tayo naghahayag? May pananampalataya o may paninisi? And then another follow-up question is, anong pangako sa Biblia ang pinangahawakan mo sa panahon na hindi mo maunawaan ang nangyayari sa iyo? So, mahalaga po ito kasi we will pumunta na tayo sa archive. Ang archive natin ang salita ng Diyos. Ano yung tinitrace back mo doon for you to keep going kahit napakahirap ng sitwasyon. Para makita mo na on the move ang Diyos, may ginagawa siya. So ilang principles po na pwede nating i-take in mula dito sa point number 2, pagkilos ng Diyos sa panahon ng pagsubok. Ang pagkilos po ng Diyos sa panahon ng pagsubok ay hindi garantiya ng pagkawala agad ng mga ito. Madalas ay garantiya muna na makakasama natin siya. So pag dumating po ang pagsubok sa buhay mga kapatid, may intention ng Diyos na yan po ay mawala sa atin, pero hindi agad minsan. There are times na i-allow niyang ma-experience natin for us to be for us to realize na kasama natin siya sa gitna ng pagsubok. And then, pangalawa pong principle, sa pagkilos ng Diyos, may mga pangyayari na hindi natin mauunawaan agad, subalit makakasiguro tayo na may control pa rin ang Diyos. So, hindi naman hinihingi ng Diyos na maintindihan po natin lahat ng bagay. Ang kailangan lang niya ay sa kabila ng mga nangyayari, hindi tayo titigil sa pagkapit sa Panginoon. Another po is, anumang pagsubok ang dumating sa atin, ito ay aariin ng Diyos na pagkakataon upang ipakita sa atin ang kanyang mga dakilang gawa at pagkilos. So, para rin actually sa atin yon, para yung ating faith ay mas lalong tumibay, mas lalong maging founded, at mas lalong magkaroon ng rason. Yung pananampalataya po natin. Kasi faith without reason is dead. Yun yung na-realize ko dito. So, everything na inahayaan ng Diyos na dumating sa buhay natin is to give reasons to our faith. Hindi tayo bibitaw. And then, ang Diyos ang paksa ng lahat ng mga gawain niya para sa atin, habang tayo ang tatanggap ng lahat ng benepisyo at mga biyaya na ito. So, ang Panginoon po natin ay kumikilos, mga minamahal mga kapatid. Kaya ano man yan, gaano man yung kabigat, wag po tayong bibitaw sa Panginoon. Pastor Ish? Salamat, Pastor Josh, sa pagtatalakay ng pangalawang puntos. Dadako tayo mga kaibigan sa pangatlong puntos. Ito ay ang pagpapahayag ng pananampalataya sa Diyos. Paano ba natin ipinapahayag ang ating pananampalataya sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok at mga balakid sa ating buhay pananampalataya? Katulad ni Moises, tingnan natin kung ano ang naging karanasan niya. Ang pagpapahayag ni Moises sa Diyos, nakasulat po dito sa Exodus chapter 6 verse 12. Sabi po ni Moises, at si Moises ay bumalik sa Panginoon at nagsabi, Panginoon, bakit mo ginawa ng kasamaan ang bayang ito? Bakit mo sinugo ako? Sapagkat mula nang ako'y pumaroon kay Paraon na magsalita sa iyong pangalan, ay kaniyang ginawa ng kasamaan ang bayang ito
at ni hindi mo man iniligtas ang iyong bayan. Sabi po dito sa 2 talata, at si Moises ay nagsalita sa harap ng Panginoon na sinasabi, narito ang mga anak ni Israel ay hindi nakinig sa akin. Paano ngang si Faraon ay makikinig sa akin na ako'y may mga labing di tuli? Ayan. So mga mahal na mga kaibigan, ang tanong ko ay, hindi ba ito nakita ng Panginoong Diyos na mangyayari kay Moises? Tiyak na alam ng Panginoon na bago pa man niya tawagin si Moises, ganito ang mangyayari. Ganito ang dadanasin niya. Pero tingnan po, here comes Moses na inilalagay pa ang kanyang sarili na para bang siya ang sentro ng lahat ng gawain ng kanyang paglilingkod. Pero mga mahal na mga kaibigan, napakahalaga pa rin na kahit ganito si Moises, ay sa Panginoon talaga siya nakikipag-usap. Ano po? At sinasabi niya sa Panginoon yung laman ng kanyang puso. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo mga mahal na mga kapatid, natatandaan natin na sa mga gawain na kung saan tayo ay sinusugo ng Panginoon, tatandaan natin na tayo instrumento lamang. Hindi ito patungkol sa anong kaya nating gawin, kundi sa kung ano ang gagawin ng Panginoong Diyos sa mga misyon gamit tayo, mga mahal na mga kapatid. Kaya dito sa ating pong pag-aaral na ito ay sa pagpapahayag ng pananampalataya natin sa Panginoong Diyos. Kapag tayo ay sinusugo ng Panginoon sa isang misyon na tayo ay gagamitin niya bilang instrumento, why not hayaan natin ng Panginoon na ipakita na lang niya ang kanyang kamay at ang pagkilos ng kanyang mga pangyarihang kalooban upang ang lahat ng mga bagay ay magkakalakip na gumawa. Kahit na may mga pagsubok at kahit na doon sa mga panahon na kung saan ay parang hindi natin maunawaan. Bakit parang hindi naman ito ang aming ini-expect na mangyayari? Tatandaan niyo po mga mahal na mga kapatid, kapag tayo sinugo ng Panginoon, alam na niya bago pa tayo isugo. At kung ano ang mga nangyayari, tiyak na pinagbabantay niya lamang tayo kung ano ang kanyang kayang gawin upang mas lalo tayo magtiwala sa kanya sa pamamagitan ng mga resulta ng kanyang mga pangyarihang paggawa. Mga mahal na mga kapatid ko, dito, pakinggan natin si Haring Asaph sa Psalms 73:23-26. Si King Asaph, isa siya dun sa mga wise writers ng Psalms, di ba? So, sabi niya, gayon may laging sumasa iyo ako. Tingnan niyo po. Ibig sabihin niya, sumasa iyo ako. Yung parang, hayaan niya ang Panginoon kung paano gumawa ang Panginoon sa kanyang buhay. Ano po, kahit anong mga pagsubok o anumang klase ng sitwasyon naroon siya. Iyong inaalalayan ang aking kanan. Iyong papatnubayan ako ng iyong payo. At pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kaluwalhatian. Ayun, nakita niyo po mga kapatid, ganun ang kanyang pagdama sa presensya ng Panginoon sa kanyang buhay. Yung pakiramdam na hindi ka matatakot, hindi ka mag-aalala, na ayos ka lang sapagkat kasama mo ang Panginoong Diyos. Anumang klase ng daan ang iyong tinatahak. Sinong kumakasi sa akin sa langit kundi ikaw? Sabi niya. At walang ninanasa ako sa lupa liban sa iyo. Ang aking laman at ang aking puso ay nanlulupaypay. Ngunit, ang sabi niya po dito, ang Diyos ay kalakasan ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. At sa tunay po mga kapatid, mag-wear out yung ating mga physical strength. Tunay sa paggawa natin sa Panginoon. Sabi nga ni Pablo kung patungkol lamang sa ebidensya ng paglilingkod, makikita nyo sa aking mga likod. At ang sabi niya ay ang ating mga templong katawan ay mawawala. Ano po? Pero yung pananampalataya natin sa Panginoong Diyos ay lalo pang nag-aalab. Sabi niya, ang aking laman, ang aking puso, nanlulupaypay. Nakakaranas po tayo ng mga frustrations. Nakakaranas tayo ng pagkapagod. Pero sabi dito ay ang kanya pa ring kalakasan ng kanyang puso ay ang Diyos. At ang portion niya magpakailanman. Ibig sabihin, yung kanyang pag-asa, yung kanyang pananatiling kung bakit siya susunod at magpapasailalim sa kalooban ng Panginoon kahit na parang wala na siyang kaya, ay dahil sa alam niyang Diyos ang kanyang kasama at Diyos ang siyang nagpapatnubay sa kanya. So ganun din po sa ating pong buhay mga mahal na mga kapatid. Actually, alam naman natin, tayong mga Kristiyano lalo't higit sa pananampalatayang Adventista, parang bigay alam na sa atin ng Panginoon. Hindi man talagang lahat ng detalye, pero kung ano yung mga magiging kaganapan sa hinaharap, ay bakit tayo kailangang matakot?
Ay dito sa kasalukuyan, marami na tayong mga nagiging karanasan. Hindi natin kinakailangan mag-freak out, mga mahal na mga kapatid. Kinakailangan nating mag-stand still. Hayaan nating ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. So, mga mahal na mga kapatid, bilang tanong sa pagtitimbang, ano-ano ang mga bagay na pinanghahawakan mo sa Panginoon sa kabila ng pagsubok? Ayan, mga mahal na mga kapatid ko, pag sinabi natin ano-ano yung mga bagay na pinanghahawakan mo, Pastor, naunawaan ko ito, yung kung paano natin pinapahalagahan yung mga pangako niya. Without the promises of God, mga mahal na mga kapatid, you remove the promises in the Bible. Ellen White said, sabi niya, it's like you are blotting out the sun during midday. Di ba? So kapag meron tayong mga pangako ng Diyos na pinanghahawakan natin, maging sa mga panahon ng mga pagsubok, ay magbibigay sa atin ng lakas, magbibigay sa atin ng direksyon at kumpiyansa na hindi tayo iiwan ng ating Panginoon. Sabi pa po dito sa pangalawang tanong, paano ito nakakatulong sa iyo na patuloy na manampalataya sa Kanya? Pastor, marami tayong mga naririnig na karanasan na kahit na to the point na parang mawawalan na sila ng lahat ng kanilang pangangailangan, huling bigas na ng kanilang saing, o kaya naman ay nasa bingit ng kamatayan, ay nasa puso nila yung pangako ng Diyos. And the Lord came delivering them. So, ganun ding paraan, mga mahal na mga kapatid. Panghawakan natin ang salita ng ating Panginoong Diyos, makakasumpong tayo ng pag-asa. Ang pinakang gusto kong kataga, isa sa Bible patungkol sa pananampalataya at pangako. Nang sabi doon ay, Jesus never fails. Hindi ang Panginoon kailanman ay hindi nabibigo. Kailanman ang ating Panginoon ay hindi natatalo. Lagi siyang nagtatagumpay. So mga prinsipyong itinuturo, ang pagkadismaya ay normal na bahagi ng buhay. Subalit huwag kakalimutan na hindi nagpapabaya ang Diyos. Kahit lalapit tayo sa Diyos nang may hinanakit, naunawaan tayo ng Diyos at gagawa siya ng paraan upang makita ang kanyang kalooban. Naunawaan po tayo ng Panginoon kahit na ang paglapit natin sa Kanya ay merong konting reklamo, Pastor. Naunawaan niya tayo. And later on, may vindicate ka. Amazing talaga ang Panginoon. Sabi dito, ang Diyos ay nananatiling tapat kahit sa panahon ng pagsubok. Kaya mahalaga na piliin nating manatili sa pananampalataya sa Diyos. Yung mga panahon, Pastor, lalo na yung mararamdaman mo yung biyaya talaga ng Panginoong Diyos na masasabi mo, ay, kung hindi naman dahil sa Panginoon, hindi ako narito. Dahil kung titingnan ko ang record ko in the past, naku po, ay parang hindi talaga mapunta dito. It's all because of God's grace. Ang malapit na pakikipag-ugnayan sa Diyos ay susi sa pagtatagumpay sa mga pagsubok, mga mahal na mga kapatid. Ang personal na relasyon sa Diyos ay nagbibigay ng lakas at pag-asa. Yan. So kapag tayo may personal na relasyon sa Panginoon, yung bagang tayo ay lagi nakikipag-connecta sa paraan na nakikilala natin siya at dala-dala natin lagi ang kanyang mga pangako at ang kanyang salita. Saan man tayo pumunta, anumang sitwasyon, tayo nakakasumpong ng pag-asa at lakas. So, yan po ang point number 3, pagpapahayag ng pananampalataya sa Diyos. Para sa point number 4, ibinibigay ko muli kay Pastor Josh. Maraming salamat, Pastor Ish, na ipinakita sa atin po sa point number 3 kung gaano kahalaga yung tayo po nananampalataya pa rin kahit na hindi natin naiintindihan. And last point po natin, point number 4, pag-unawa ng Diyos sa kanyang lingkod. Ayan, dito napapasok yung sinabi ni Pastor Ish kanina na naiintindihan tayo ng Panginoon. So tingnan po natin kung paano inunawa ng Panginoon si Moses sa kabila po ng kanyang discouragement, ng kanyang, minsan may halong pagdududa na rin tungkol sa kanyang panawagan, sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. So, tingnan niyo po kung paano pinakitunguhan ng Panginoon yung pagtutol po ni Moses. Sabi sa Exodus 6, chapter 6, 28-30, at nangyari ng araw na magsalita ang Panginoon kay Moises sa lupain ng Ehipto na sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, ako nga ang Panginoon. Salitain mo kay Paraon na hari ng Ehipto ang lahat ng aking sinasalita sa iyo. At sinabi ni Moises sa harap ng Panginoon, narito ako'y may mga labing dituli at paanong si Paraon ay may kinig sa akin. So yun na. This, actually, sa nakikita ko, dito sa senaryo na palalayain ng Israel, parang ito na yung huling part na si Moses ay pinagdudahan yung kanya pong panawagan sa Panginoon. Then Exodus chapter 7 verses 1-3, hanggang 7 ito actually. At sinabi ng Panginoon kay Moises, tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Paraon. At si Aaron na iyong kapatid ay magiging iyong propeta. So yung inirelate lang dito ng Panginoon kay Moses na sa totoo lang, yung sitwasyon mo ngayon, Moses,
ay mas mataas ka actually kay Paraon. Parang gano'n. Yun yung kanyang pinaparating sa kanya. So you don't have any reason para ikaw ay manghina, para ikaw ay bumitaw sa kung ano yung panawagan para sa iyo. And then iyong sasalitain lahat ang mga ang aking iniutos sa iyo at sasalitain kay Paraon ni Aaron na iyong kapatid upang kanyang pahintulutan ang mga anak ni Israel ay lumabas sa kanyang lupain. So dito makikita po natin yung concept ng Diyos na nagsasalita sa propeta. Ano po? So ang Panginoon nagsasalita kay Moses, si Moses magsasalita kay Aaron, and si Aaron magsasalita sa Paraon. And then sabi dito, at aking papagmatigasin ang puso ni Paraon at aking pararamihin ang aking mga tanda at ang aking mga kababalagan sa lupain ng Ehipto. So we just have to be clear on this one, itong sinabing statement na pagmamatigasin ko ang puso ng Paraon, sabi ng Panginoon. Ito po ay hindi naman ang Diyos na nagbibigay po ng hard heart sa buhay ng tao, kundi ang binibigyan po ng pansin dito is yung series of choices ni Paraon na hindi ko milala sa Panginoon, na yun po yung nag-lead sa kanya kung bakit tumigas yung kanyang puso. Ano po? So, makikita po natin dito na, pero ang pinakang point dito is to uplift, fokusan po natin yung pag-uplift ng Panginoon kay Moses, na kahit na siya ay downhearted na sa mga karanasan namin bilang mga pre-intern, isang decision na lang sana ay wala na kami sa pagpapastor kung kami ay sumuko. Kumbaga doon natin makikita na ang Diyos ay talagang iniunawa tayo sa ating mga pinagdadaanan. Ano po? Tuloy po natin yung conversation kay Moses. Sabi, ngunit si Paraon na hindi makikinig sa inyo. Yun, pinakita na ng Panginoon. Out of the things na gagawin mo later on, Moses, talagang titigas pa rin talaga ang puso ni Paraon. Hindi niya yun papakinggan. At aking ipapatong sa Ehipto ang aking mga kamay at ilalabas ko ang aking mga hukbo, ang aking bayan na mga anak ni Israel sa lupain ng Ehipto sa pamamagitan ng dakilang kahatulan. At malalaman ng mga taga-Ehipto na ako ang Panginoon. So talking about yung gagawin later on, yung pagbubuhos ng 10 salot sa bayan ng Ehipto. So pagka iniunat ko sa Ehipto ang aking mga kamay at pagka inilabas ko ang mga anak ni Israel sa gitna nila. At ginawang gayon ni Moises at ni Aaron kung paanong iniutos ng Panginoon sa kanila, at gayon ay ginawa nila. At si Moises ay may 80 taong gulang at si Aaron ay 83 taong gulang nang sila magsalita kay Paraon. So ito yung point na parang nagkaroon na ng turning point talaga si Moises, na hindi lang siya basta sumusunod, kundi sumusunod na siya with persistence sa Panginoon. Kasi naiintindihan siya at inunawa siya ng Panginoon. Iba kasi, Pastor, is yung nag-decide ka na susunod sa Panginoon and then magpapatuloy ka sa pagsunod dahil alam mo na ang Diyos ay kasama mo at hindi ka niya pababayaan. So si Moses at this point, ito pong after ng conversation na ito, is nagkaroon na siya ng tinatawag na hindi lang basta obedience, kundi persistent obedience sa Panginoon. Na kahit anong mangyari, itutuloy ko na to hanggang sa may labas ko na yung bayan ng Israel. So makakatawang isipin na pag tayo po ay pinakitunguhan ng Panginoon, kaya niya tayong unawain hanggang sa dumating tayo sa point na marirealize natin, ano pa ba naman ang kailangan kong ireklamo sa Panginoon, provided niya na lahat, isusustain naman niya lahat. Kailangan ko pa bang tumigil? Yun, parang by essence, dadalhin tayo ng Panginoon sa ganong mindset kapag naranasan natin yung pag-unawa ng Panginoon sa atin. So here are some principles na pwede po nating i-take dito po sa point number 4. Ang Diyos ay nagbibigay ng tulong sa mga naglilingkod sa Kanya. Pag tinawagan tayo ng Diyos sa maglingkod, ang Diyos po ay tutulong. Hindi siya kagaya ng iba na, gawin mo to, and then bahala ka na kung anong gusto mong gawin, basta ikaw nang bahala dyan. Hindi ganoon ng Panginoon. Nandun siya sa background, nandun siya minsan sa forefront, minsan nasa gilid mo, na isusustain ka niya kung anong kailangan mo. And then ang Diyos ay nagbibigay ng mga tao na tutulong at mapagkukunan upang tulungan tayong maisagawa ang kanyang kalooban. So, when God calls us, ay nandun siya para mag-provide ng lahat ng kakailangan natin. Moral support, social support, resources, nandun na yung lahat. Kailangan lang nating maging buo ang loob na tayo po ay kahit anong mangyari, Panginoon, ikaw ang tumawag sa akin, edi kayo na pong bahala. Dito rin papasok yung isang kaisipan na pag tinawagan ka ng Diyos sa isang gawain at feeling mo hindi ka ready, tatandaan po natin na God doesn't call the qualified. He qualifies the called. Lagi natin iisipin gano'n. Siya yung naghahanda sa atin sa mga bagay na yon. And then, ang mga pagsubok na atin pong kinakaharap ay
kinakasangkapan po ng Diyos upang ipakita ang kanyang mga kaparaanan at ang kanyang pag-ibig. Pag tayo po ay nakakita ng isang bagay na malabo, hindi titigil yung mata natin not until maaninaw natin yung isang bagay. And once na yun ay naging clear sa mata natin, hindi mo na siya kayang hindi makita. Ano po, ganun din po yung essence ng kaparaanan ng Diyos sa buhay po natin. Pag nag-mark sa buhay po natin yung mga kaparaanan ng Diyos, hindi mo na yan kayang i-undo. Hindi mo na rin kayang burahin kasi mariretain yan sa isipan po natin na ang Diyos ay nasubukan ko ng Panginoon. Alam ko hindi rin ako iiwanan ng Panginoon ngayon. Yung ganong kaisipan. And then ang Diyos ay gumagawa at tumutulong para sa ikabubuti po natin. So never ang Diyos, tatandaan po natin, ay hindi po yan nagbibigay ng mga pagsubok. Ano po, He only allows it according sa kung ano yung kaya po natin. And then, kakibat po nun ay yung assurance na tutulungan po niya tayo. And then, panghuli pong prinsipyo, ang pagsunod sa Diyos ay maaring mahirap, ngunit ang gantimpala ay higit na malaki kaysa sa anumang paghihirap. So, talking about the reward, kapag atin pong naging steady tayo sa Panginoon, naging focus tayo sa Panginoon sa pagsunod, pag dumating yung time, sabi nga na Apostol Pablo, comparing sa mga nangyayari ngayon, hindi ito sapat kumpara sa ibibigay sa atin ng Panginoon. So, let's focus on that. So, ito po yung 4 P's po ng ating lesson. Pangunahing pagsubok sa pagsunod, pagkilos ng Diyos sa panahon ng pagsubok, pagpapahayag ng pananampalataya sa Diyos, at pag-unawa ng Diyos sa kanyang lingkod. So, I hope na ito po ay mag-set ng atin pong mga lessons na pwede nating makuha pagdating po sa ating Sabbath School lesson po this week. At ito rin po yung mag-sustain sa atin as we face kung ano man po yung mga pagsubok po natin sa buhay. So in conclusion po, ang kwento po ng mga Israelita sa Ehipto ay nagpapakita na ang mga plano po ng Diyos ay hindi laging madali o agad na nauunawaan. Kahit na may pangako ng pagliligtas, dumadaan muna sila sa mas matinding pagsubok. And that's given. Ang pag-aalinlangan ni Moises na salamin ng kawalan ng pag-asa ng kanyang bayan ay nagpapakita rin po ng ating sariling mga pakikibaka sa pananampalataya. Ngunit sa gitna ng mga pagsubok na ito, tandaan po natin na nakikita natin ang Diyos na gumagawa sa likod ng mga eksena na naghahanda ng daan para sa kanyang pagkilos. So all things work together for good to those who love God, sabi nga po sa Romans. So ano man ang inaalaw ng Diyos, yan po ay merong, pwede ko bang sabihin na bahagi yan ng storyline kung paano ang Diyos ay magpapakita ng kanyang kapangyarihan sa buhay po natin. Ang mga kasunod sa mga pag-uusap sa Exodus ay hindi lamang isang simpleng pagsalaysay, ito ay isang paghahanda sa makapangyarihan na pagpapakita ng Diyos. Walang pagre-retiro, tandaan po natin, walang pagre-retiro sa paglilingkod sa Diyos. Bata man o matanda, mayaman o mahirap, bawat isa ay may papel sa pagtupad ng kanyang misyon. Gaano man kabigat at gaano man kasakit ang ating pagdadaanan, wala pong retirement pagdating po sa paglilingkod. Kasi ang Diyos ay hindi nagre-retire sa atin to understand it in that way. Ang pagtutol ni Paraon at maging ang pag-aalinlangan ni Moises ay bahagi ng mas malaking plano ng Diyos para sa pagliligtas ng kanyang bayan. Ang kanilang mga karanasan ay nagtuturo sa atin ng pagtitiwala sa Diyos kahit sa gitna ng hindi inaasahang mga pangyayari o anumang mahirap na sitwasyon. So nawa po ay na-bless po tayo mga minamahal na mga kapatid sa atin pong 4 P's ng ating pong lesson for this week. Pastor Ish? Ayan, purihin po ang ating Panginoon, mga mahal na mga kapatid. Nasa bahagi pong ito, tayo po ay nakatapos sa pagrepaso ng ating pong leksyon sa isang linggong ito, na kung saan mga mahal na mga kapatid ko ay pinapakita sa atin na sa simula ay mahirap. Pero alam po natin na tayo tutulungan ng Panginoon at magtatagumpay tayo hanggang sa wakas. So sa bahagi pong ito, sa ating pong pagtatapos, bago pala ako magtapos, Pastor, bago ko hilingan ka ng closing prayer, ay merong isang komento dito, sabi ni Sir Norberto Bilanyo Jr. Ayan, Sir Bert, sabi niya, good evening po, Pastor. Ang totoo, kapag tinawagan ka ng Diyos, ay tiyak at patuloy na pinagpala ka kahit di mo siya ni-recognize as your God. Ayan. So, tama po yun. Ang Panginoon naman, hindi after sa ating recognition Talagang ang parang rule na niya, batas na niya, na kapag ikaw ay sumunod, talagang ang pagpapala, ay ipinangako din
para sa atin. So, purihin po ang ating Panginoon. Salamat po, Pastor, sa isang magandang pagtatalakay ng leksyon. At salamat sa inyong mga mahal na mga kapatid, sa inyong pong pagsubaybay. Tayo po ay magtatapos at pagkatapos ng panalangin ni Pastor Josh ay babati tayo and then isang awit ang ating pong mapapakinggan bilang pangwakas. Pastor. Tayo manalangin. Mapagmahal po na yung Panginoon, maraming salamat po sa aming napag-aralan, sa aming lesson. Inyo po kaming ni-remind kung gaano kayo kabuti at kung paano po kayo kumikilo sa buhay po namin na may kapangyarihan. Kung paano na kayo po ay inuunawa kami sa lahat ng aming pinagdadaanan sa aming buhay. At salamat po sa empowerment na ibinibigay niyo po sa amin upang kami po ay hindi bumitaw sa inyo at patuloy na kumapit na may pananampalataya. Panginoon, idinadalangin ko po na sa pagpapatuloy po ng aming pagsunod sa inyo, na ito po'y persistent obedience na nire-require niyo po sa amin. Tulungan kami dakilang Diyos na magawa po namin ito na naayon sa inyong kalooban. At kami po ay maging liwanag ang buhay po namin sa paraan na ang mga tao rin po yung magiging inspired na sumunod sa inyo na may buong pagsisikap. Idinadalangin ko rin po ang lahat ng mga viewers ngayon. Kilala niyo po sila, Panginoon, alam niyo po ang kanilang mga pinagdadaanan at kayo po ang nakakaalam kung ano po ang kanilang mga pangangailangan. Panginoon, kayo po ang magkaloob na sangayon sa inyong mabuting paraan at ito po ay maging daan upang sila po ay mas lalong mapapalapit sa inyo at patuloy na mga hawak sa inyo po mga pangako sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, na patuloy po na yung maranasan ng inyong pagpapala, ang inyong pagmamahal, ang inyong biyaya, at ang lahat ng inyong mabubuting gawa. Ito na lang pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor. Ayan, narito ang ating mga taga-subaybay. Nais natin silang batiin. Salamat sa inyong panonood kay Nancy Arceo Loreta. Ganun din kay Sir Bert Milanyo Jr., kay Sister Telma Caparos, kay kapatid na Gary Andrade ng Balagtas SDA Church dito sa MB2, kay Miriam Garcia, at ganun din po kay Sister Jade De Chavez, sa aking mamalinda, aking biyanan na nasa Katanawan, Quezon. Thank you for watching po. Kay Beatrice Valdelion, thank you po sa pagsubaybay. Kay Roswin Fernandez, at ganun din po Teresa Flores, Felix Madrid, Terry Care Besa, at kay Pastor Don King Fabella. Ayan. At ganun din po, mga mahal na mga kapatid, kay Teresa Flores, at ganun din po kay Mila Katigbak, at ganun din kay Carlito Epino. Ayan, maraming salamat po kay Pastor Reggie Pabula. Pastor, kumusta? Ayan, kay kapatid na Kodama Josefina, nakarating nga ng Japan ng ating pag-broadcast. Ano po? Kay kapatid na Rebecca Dilyar. Bawat isa po sa inyo, kami po ay natutuwa na kayo po ay makasama at patuloy po namin hinihimok ang bawat isa na inyo pong i-like at i-share ang link ng ating pong pag-aaral dito sa 4Ps Discussions. Muli po, kami po ay nagpapaalam na tayo po ay sa susunod na Miyerkules muli magkikita para po sa ating pagrerepaso ng susunod na leksyon. Ano po? At sa ating pong pagtatapos ay meron pong isang awit na kung saan ay ating pong i-replay bilang inspiration sa ating pong pagwawakas. Maraming pong salamat sa bawat isa. Kung naging malungkot ang iyong buhay dahil sa problema na iyong dinadala, mayroon kang pag-asa, malalapitan, kaibigan. Siyang nagmamayari sa'yo, siyang nagbigay ng buhay mo, siyang kalutasan sa ating suliranin. Problema mo'y kaniyang papawiin. Sa bawat
pag-ibig ng Diyos Ama. Huwag kang mag-alinlangan na siya ay lapitan, kaibigan. Siyang nagmamayari sa'yo, siyang nagbigay ng buhay mo, siyang kalutasan sa ating suliranin. Problema mo'y kaniyang papawiin. Siyang nagmamayari sa'yo, siyang nagbigay ng buhay mo, siyang kalutasan sa ating suliranin. Problema mo'y kaniyang papawiin.